Minamahal na kapatid sa ating Panginoong Hesukristo, magpasalamat po tayo sa Diyos. Tayo ay pinagsama-sama na naman niya sa araw na ito, sa gabing ito, upang gunitain ang traslasyon ng ating mahal na Poong Jesus Nazareno. Nagpapasalamat tayo sa Diyos sa magandang panahon, gayon din sa kalusugan na binigay sa atin para magkasama-sama. Ang tema ng atin pong pagdiriwang sa taong ito ay Deboto ni Poong Jesus Nazareno. Hinirang at pinili niya upang maging lingkod niya. Pakiulit nga po. Very good. Very good. Kaya nakatuon po sa pagiging deboto ng Poong Jesus Nazareno. Pagiging deboto kay Jesus. Nakakatawag pansin ang ikasyam ng Enero dahil parang naipapakita ng bawat deboto ang sidhi ng kanyang pamimintuho kay Poong Jesus Nazareno. Pero hindi nababanggit kalimitan na ang debosyon sa Poong Jesus Nazareno ay hindi lamang tuwing January 9. Ang debosyon sa Kanya ay hindi lamang sa traslasyon. Araw-araw, ang daming sumisimba sa lahat ng misa sa Quiapo Church. Tuwing Biyernes, lalo na pag First Friday, tuloy ang debosyon. At hindi lamang sa Quiapo, lahat ng parokya na halos at sa ibang bahagi ng mundo. Kaya pag sinabing deboto, hindi lang yang pang 9 Enero. Ang debosyon sa Poong Nazareno, araw-araw, saglit-saglit, sa bawat panig ng daigdig. At hindi lamang po sa taguring Poong Nazareno ang ating debosyon kay Jesus. Sa ilang araw lang, atin namang ipapamalas ang ating debosyon kay Jesus Santo Niño. Debosyon din yun kay Jesus. Yung nagsisimba, yaong dumadalaw sa Blessed Sacrament, yaong nagdarasal ng Estasyon ng Krus, Divine Mercy, Holy Cross, katatapos lang, Nativity, pagsilang ni Jesus. Ang atin pong buhay, punong-puno ng pagpapakita ng ating debosyon sa Panginoong Hesukristo. Kaya po, itong nangyayari kapag January 9 ay isa lamang sa mga tugatog na nangyayari pang-araw-araw. Kaya pag may nagtatanong sa akin, totoo ba na kapag January 9, libo-libong deboto, milyon-milyon ang lumalabas? Sabi ko, opo, at ordinaryo lang yan. Pag binilang mo yung araw-araw na nagdideboto, bilyon-bilyon po. Kaya ipagdiwang natin ang debosyon na ito. Ito'y biyaya. Ito'y paghirang. Kasi po, ang unang naging deboto sa atin, devoted to us, ay si Jesus mismo.
Siya ang deboto ng kanyang Ama sa langit. At pinakita rin niya na siya ay devoted sa atin. Sa Ebanghelyo, ayon kay San Juan, siya ay ang anak ng Diyos na bumaba mula sa langit. Sabi nga ni San Pablo sa ikalawang pagbasa, hinubad ang kanyang karangalan sa langit bilang anak ng Diyos para makiisa sa atin. Bumaba mula sa langit. Ay yung ibang tao, pag nasa langit na, hindi mo na yan mapapababa. Pero si Jesus, nasa langit, bababa para samahan tayo. At yan ay upang ipakita na ang kalooban ng Diyos ay hindi para maparusahan tayo, kundi mailigtas tayo. Ganyan ka-devoted si Jesus sa atin. Pati langit iiwanan niya, mapasama sa mga kapatid na makasalanan, hindi para yurakan sila, hindi para sila'y parusahan, kundi upang iligtas. That's devotion. Yan ang debosyon ni Jesus sa atin. At dahil dyan, siya naman ay itinampok ng Ama, binigyan ng pangalan na higit sa lahat ng pangalan. At ang ating pagpaparangal sa Kanya ay ang tinatawag nating debosyon sa Kanya. Ito ay bilang tugon sa Kanya na unang naging devoted sa atin. Kaya po, totoo, tayo'y deboto. Hindi dahil lamang pinili natin, kundi dahil hinirang tayo. Pinili tayong mahalin ni Jesus. At tayo bilang minamahal, nag-uumapaw naman na nagiging deboto rin niya. May mga nagtatanong, ewan ko nga ba bakit tuwing traslasyon, yun din naman ang tanong. Ano ba ang kahulugan ng debosyon? Di ba pwedeng tandaan na ho yun? Parang taon-taon laging question. Yan ba ay tama? Yan ba ay mahalaga? Yung pagiging deboto. At meron pang isang salita na kanilang ginagamit. Hindi ba yan panatisismo? Kung pareho, bakit pa may salitang deboto? Kaya maganda po, tignan natin, ano nga ba ang tunay na deboto? Na ang huwaran ay si Jesus. Dahil ang aking pong lalamunan ay medyo marupok at parang mauubos na ang boses, bibilisan ko na po. Mga katangian ng deboto na nakikita kay Jesus. Una, ang tunay na deboto ay nagmamahal. Ang dahilan ng debosyon ay pagmamahal. Mahal ko siya. At dahil sa aking pag-ibig sa Kanya, ako ay kakatig sa Kanya. I will be devoted to Him. Ang panatiko hindi nagmamahal. Ang panatiko, lang yan kumakapit sa isang nagbibigay ng halaga sa akin. Pero ang deboto, hindi iyon ang dahilan. Devoted ka dahil mahal ko siya.
Yan ang pinakita ni Jesus. Yan din ang diwa ng debosyon. Nag-uumapaw na pag-ibig. Ikalawa, ang nag-uumapaw na pag-ibig ay pinapakita rin sa katapatan, loyalty, katapatan na naglilingkod sa aking minamahal. Ang panatiko, kapag hindi na nakuha ang kanyang gusto, titigil na yan. Pero ang deboto, dahil nagmamahal, mananatiling tapat, may nakukuha man siya o wala, basta mahal kita, paglilingkuran kita, at magiging tapat ako sa iyo. Ibigay mo man ang hinihingi ko, hindi ko man makamtan, hindi yon ang hangad ko. Ang hangad ko'y ikaw. Kakapit ako sa iyo, tapat ako sa iyo, paglilingkuran kita. Tignan ninyo, yung iba sa inyo, taon-taon, tuwing traslasyon, pumupunta. Sa mga interview, yung iba nakapagsabi, taon-taon ako pumupunta kasi may panalangin akong naibigay. Pero yung iba, sabi, hanggang ngayon, naghihintay pa ako. Pero tapat, hindi dahil pakabig, pero dahil umiibig. At pati ang mga bata, tinuturuan na maging tapat. Ipinapasa ang pagmamahal kay Jesus. Ipinapasa ang katapatan at paglilingkod sa Kanya. Hindi ang makakabig ko, kundi ang maiaalay ko. Magsugat-sugat man ang paa ko, kung dito ko maipapakita ang aking katapatan, sige na, masugatan na. Amoy araw ako, basang-basa ang pawis, naiinitan ako, hindi komportable, pero kung tapat ako, yan ang aking iaalay. Deboto lamang ang makakaunawa niyan. Pag hindi ka deboto, kukwestiyonin mo yan. Nagmamahal ka ba? Naranasan mo na bang magmahal? Naranasan mo na bang na maging tapat dahil lamang sa pagmamahal? Naranasan mo ba na araw-araw, kahit ka masugatan, maglilingkod ka? Yan ang deboto. Pero, kung makikita mo, ang hirap, baka ganito, baka ganyan, huwag na lang, baby, hindi ka deboto. Ha? Mauubos na ho talaga. So, una, pagmamahal na wagas. Ikalawa, katapatan, loyalty na naglilingkod. At ikatlo, pakikipag-isa sa aking minamahal. Union. Kung nasaan ang minamahal ko, nandun din ako. Sa kanyang dusa, magdurusa ako. Sa kanyang ligaya, yun ang aking ligaya. Sa kanyang pangamba, doon ako nangangamba. Sa kanyang sakit, yun din ang aking sakit. Ang kanyang tuwa, yun ang aking tuwa. Ang kanyang kaluwalhatian, yun ang aking kaluwalhatian. Hindi lamang po ito pagtulad o paggaya. Hindi lamang ito imitation, but union. Talagang dalawang puso magiging
magkalapit, tumitibok ng iisa. Pagmamahal na wagas, katapatan na naglilingkod, at pakikipagkaisa kay Jesus. Yan ang deboto ng Poon Jesus Nazareno. Meron tayong, sige na ho, palakpakan nyo na. Hindi natin sinasabi na ang pagiging deboto ay pagiging perfecto na sa ugnayan kay Jesus. Hindi po. Katulad ng kahit na anong pag-ibig, katapatan, paglilingkod, at pakikipagkaisa, ito ay araw-araw pinagyayaman. Huwag pababayaan. Ito ay pinalalakas. Ito ay pinapasa, itinuturo sa iba. At kung ang debosyon ay kay Jesus, wow! Wow talaga! Kasi mas mabuti na si Jesus ang mahalin, ang paging tapat, ang paglingkuran, at maging kaisa natin kaysa sa mga huwad na Diyos na kalimitan ay minamahal, pinaglilingkuran, at pinagkakaisahan ng puso. Huwag sila, si Jesus Poon Nazareno ang ating mamahalin. Bilang pagwawakas po, nag-research ako ng kaunti. Sino sa inyo ang pinanganak na noong 1958? Ay, mga fathers, magsabi ng totoo. Ha? Ang babata nyo dyan, ha? 1958. Ako lang? Father Luke? Noong 1958, na-release ang isang awit ng Everly Brothers. Devoted to you. Babasahin ko, ang ganda. Darling, you can count on me. Like 1, 2, 3. Till the sun dries up the sea. Until then, I'll always be devoted to you. I'll be yours through endless times. I'll adore you. I'll adore your charms sublime. Guess by now, you know that I'm devoted to you. I'll never hurt you. I'll never lie. I'll never be untrue. I'll never give you reason to cry. I'll be unhappy if you were blue. Through the years, my love will grow. Like a river, it will flow. It can't die because I'm so devoted to you. Sino naman po ang buhay na noong 1940? Ako hindi pa. Ito, mayroong isang medyo kababayan ko pa nga, taga Cavite, Josefino Senisal, na gumawa noong 1940 ng isang awit. Hindi kita
malimot. Hindi kita malimot, alaala kita. Hindi kita malimot, minamahal kita. Isinusumpa ko sa iyong kagandahan na ikaw lamang ang tangi kong minamahal. Hindi kita malimot, huwag nang manimdiman. Hindi kita malimot, manalig ka sinta. At kung ikaw man ang lumimot, iyong alalahanin, mahal pa rin kita. Yan ang deboto. Palitan natin ang salitang darling, Jesus, ito yan. At kahit ikaw ay lumimot, na imposibleng mangyari kay Jesus, sasabihin natin, ito lang ang alalahanin mo. Malimutan mo man lahat, ito lang sana ang wag mong kalimutan. Mahal pa rin kita. Mga minamahal na kapatid, sa puso natin, ibulong natin ng tahimik kay Jesus. Jesus, minamahal kita. Ngayon po, sabihin ninyo, malakas, Jesus, minamahal kita. Punuin po natin na lahat ang buong alapaap. Isigaw natin sa mundo, Jesus, minamahal kita.